Kulang na kulang sa tela ang pulang dress na suot ni Mia Joy De Leon. Kung tutuusin, mas mukha pa itong panyo na pinilit maging kasuotan habang nakatayo sa gilid ng engranding ball party. Walang emosyon ang kanyang muka. Ngunit sa loob-loob niya, halos murahin niya na ang kanyang hepe dahil sa intelligence department. Sabi nila, high-profile corporate party to. Bakit mukha ako lang ang hindi nakatanggap ng memo na bawal ang formal dito? Bulong niya nang gagalaite. Bago pa man siya makahanap ng mapagtataguan, hinila na siya ni Mr. Perez, isang matandang negosyante na may malaking tiyan at may-ari ng ilang kaduda-dudang club sa Maynila. Dinala siya nito sa VIP lounge kung saan nakaupo ang lalaking may suot na mamahaling maskara, ang notorious na mafia boss, si Luis Miguel Avellino. Boss, my gift for you from my bar. She's a virgin. You can have fun with her as much as you want. Just don't forget our future collaboration. Maggiliw at humahalakak na sambit ni Mr. Perez. Tila ba pinagmamalaki ang isang mamahaling tropeyo. Gusto sanang ihagis ni Mia si Mr. Perez sa bintana gamit ang kanyang kaalaman sa judo. Ngunit, kailangan niyang panindigan ang misyon para sa bayan Mia, para sa promosyon. Pagpapakalma niya sa sarili. Lihim na napakuyom ang kanyang kamao. Ngunit na mag-angat siya ng tingin kay Luis, pinalitan niya agad ito ng isang mapang-akit at matamis na ngiti. Sa isang swabing kilos na tila lumulutang sa hangin, marahang umupo si Mia sa kandungan ng mafia boss. Medyo nabigla siya dahil sa matigas ang hita nito. Halatang hindi pinalalampas ang leg day sa gym upang mas maging kapani-paniwala. Marahan niyang pinadaos-dos ang kanyang matutulis at pulang kuko sa leeg ni Luis, pababa sa collarbone nito. Amoy mamahaling pabango at panganib ang lalaki. Isang kombinasyon na muntik ng magpatid sa kanyang konsentrasyon. Boss is right. I'm here to serve you. Malamyos at pabulong na sambit ni Mia. Eksaktong sa tapat ng tenga nito. Sabay ihip ng bahagya na sigurado magpapataas ng balahibo ng sino mang lalaki. Ngunit bago pa man siya makakuha ng impormasyon, isang mabilis na galaw ang pumatid sa kanyang diskarte. Mahigpit na hinapit ni Luis ang kanyang bewang at ang isa nitong kamay humawak sa likod ng kanyang ulo. Pinako ang kanyang mukha ng napakalapit sa maskara nito. Sobrang lapit, na halos magkapalitan na sila ng hininga. Puno ng otoridad at sensualidad ang pagkakahawak nito. Ngunit, malamig ang mga mata sa likod ng maskara. Do you think that you can fool me? Baritono at mapang-uyam na bulong ni Luis. You can fool Mr. Perez, but not me. I know all his escort girls from head to toe. I know all their smells and faces. At ikaw? Inamoy niya ng malalim ang leeg ni Mia. Dahilan para mapakapit si Mia sa balikat nito dahil sa biglaang kuryenteng gumapang sa kanyang katawan. Amoy pulis ka? Na gumagamit lang ng mumurahing baby powder bago pumasok dito. Who are you? Anong mumurahing baby powder? Johnson's kaya to. Sigaw ng utak ni Mia. Kasabay ng pagkabuko ay ang sabay-sabay na tunog ng mga ikinasang armas. Sa isang kurap ng mata, pinalibutan sila ng mga tauhan ni Luis at lahat ng dulo ng baril ay nakatutok sa mismong noo ni Mia. Ay, walang personalan, boss. Biro pa niya habang nakataas ang dalawang kamay. Ngunit ang kanyang paa ay nakaposisyon para sa isang buwelo. Bago pa man makalabit ang mga bodyguard sa kanila at makakalabit ng baril, ginamit niya na ang kandungan ni Luis bilang tuntungan. Buong lakas siyang tumalon paitaas.
Gumawa ng isang perpektong backflip sa ere na muntik nang maglantad ng kung ano dahil sa kanyang maikling dress. Mabilis niyang iniwasan ang sunod-sunod na bala na nagpabutas sa mamahaling sofa. Nang lumapag siya sa sahig, hinawi niya ang kanyang buhok na tila ba dulo ito na isang shampoo commercial. Kahit pag gumugulong na mga basag na baso sa paligid niya. Sabi ko naman sa inyo nagbebenta lang ako ng aliw. Hindi ba kayo naaaliw sa flying kick ko? Sigaw niya bago tuluyang sumalansang sa susunod na kalaban. Narinig ni Mia ang pamilyar at nakakarinding ungol ng makina ng isang mamahaling itim na van sa labas ng mansyon. Papalayo na ang kanyang target. Agad siyang tumakbo patungo sa pinto. Ngunit tila mga kabuting biglang sumulpot ang 6 na naglalakihang bodyguard sa kanyang harapan. Bitbit ang kanilang mga baril at mukhang mga kontrabida sa lumang pelikula. Umalis nga kayo sa daan ko, mga pangit! Sigaw ni Mia. Hindi niya na hinintay na sumagot ang mga ito tungkol sa kanilang skincare routine. Tinaas niya ang kanyang napakaikling dress na sa puntong ito, mas mukha ng emergency belt. Mabilis na nagpakawala ng sunod-sunod na sipa at sapak. Isang uppercut sa kaliwa, isang siko sa kanan, isang swabing low kick na nagpatumba sa 3 lalaki na para bang mga bowling pin. Ang natitirang 3, nagkauntugan pa ng subukan siyang dambahan. Sa loob lang ng 30 segundo, nakahandusay ang mga ito habang umiiyak at tila ba hinahanap ang kanilang mga nanay para magsumbong. Paglabas niya sa gate, eksakto namang pumarada ang isang kawawang rider ng Food Panda na balak lang sana mag-deliver ng milk tea sa party. Kuya, hiram muna ng motor para sa bayan at sa ekonomiya! Sigaw ni Mia sabay hilas sa braso ng rider. Hindi para saktan, kundi para iurong ito ng banayad sa tabi. Teka ma'am, ang milk tea! Habol ng rider, ngunit huli na ang lahat. Naka-high heels pa rin si Mia habang sumasakay sa ibabaw ng pink na motorsiklo. Pinihit niya ang silinyador ng todo dahilan para umangat ang unahang gulong nito. Kumaripas siya ng takbo. Hinahabol ang anino ng itim na van habang ang insulated food box sa likod ay umaalog-alog pa. Ang habulan ay nagwakas sa isang madilim, liblib, at napakakitid na kalsada sa gilid ng isang bangin sa Batangas. Dahil sa galing ni Mia sa pagsingit gamit ang delivery bike, naunahan niya ang van, hinarangan ito sa gitna ng daan. Bumukas sa mga pinto ng van at nagbabaan ng mga armadong tauhan ni Luis. Nagsimula ang isang maingay na palitan ng putok at nagtago naman si Mia sa likod ng pink na motor. Habang ang insulated box sa likod ay unti-unting nabubutas ng mga bala. Oh, sorry talaga Kuya Food Panda, papalitan ko na lang to ng bago. Aniya sa sarili habang bumaril din pabalik nang walang tinitignan. Dahil sa kanyang pagiging sharpshooter, ang kaunting tsamba, isa-isang natamaan sa kamay at paa ang mga tauhan ni Luis hanggang sa magtakbuhan ang mga ito papasok sa madilim na kalsada. Iniwan doon ang kanilang boss. Sa huli, ang natira na lamang sa gitna ng kalsada ay si Luis Miguel Avellino. Nakatayo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Suot pa rin ang kanyang misteryosong maskara. Mabilis na lumabas si Mia mula sa kanyang pinagtataguan. Bitbit ang 2 baril na diretsong nakatutok sa dibdib ng lalaki. Kahit punit-punit na ang kanyang dress, medyo umusog na ang kanyang eyeliner, pilit pa rin siyang nag-aastig-astigan. Luis Miguel Avellino, you're under arrest for illegal possession of firearms and violating human rights. Kaya sumuko ka na kung ayaw mong gawin kitang selyado sa sementeryo. Maangas at humihingal na deklarasyon ni Mia. Sa likod ng maskara, bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Luis. Halatang hindi natatakot sa banta ng babae na halos hanggang balikat lang niya ang tangkad. What makes you think that I'll let a small woman like you catch me? Baritono at mapang-uyam nitong sagot. Agad na nagpanting ang tenga ni Mia. Kung meron mang 2 bagay na hindi pwedeng hamunin sa kanya, yun ay ang kanyang pagiging pulis at ang kanyang height.
Insultuhin mo na ang buong pagkatao ko, wag lang ang size ko, gago! Asik ni Mia. Namumula ang pisngi sa galit. Saka tignan mo nga muna yung sarili mo bago mo ako laitin. Palagi ka nakamaskara. Ano to? Takot ka makita ng mundo kung gaano ka kapangit? O baka naman, kung anong liit ng height ko. Siya ring liit ng kung anong meron dyan sa ibaba mo. Kaya ka siguro naging mafia boss? Pambawi ba? Nagtagis ang bagang ni Luis sa matinding insulto. You did not just say that. I just did, Shorty. Asar pa ni Mia. Dahil sa tindi ng tensyon at asaran, sabay silang nagpaputok ng baril. Sabay din nilang na-realize na pareho na silang naubusan ng bala. Tiningnan ni Mia ang kanyang 2 baril. Pagkatapos ay tumingin kay Luis, na hawak din ang walang laman nitong armas. I will prove to you how big I am. Galit na sigaw nito. Tuluyan nang nawala ang kanyang cool na imahe bilang mafia boss. Inihagis niya ang kanyang baril at sumugod ng mano-mano kay Mia. Wala akong pakialam kung maliit o malaki yan. Ang importante, mahuhuli kita. Sigaw pabalik ni Mia. Sinalubong ang sugod ng lalaki. Nagsimula ang isang matinding suntukan at pambunuan na mas mukhang wrestling match kesa sa isang seryosong action movie. Sinubukan ni Luis na ilak ang mga kamay ni Mia. Ngunit dahil madulas ang suot na dress ng dalaga, palagi itong nakakawala. You can't catch me, but I can catch you. Asik ni Luis habang sinusubukang hawakan ng bewang ni Mia para itumbay ito. Asa ka, mukhang paa! Bulyaw ni Mia. Ginamit ni Mia ang kanyang buong bigat. Tumalon siya at buong lakas na sinipas si Luis sa sikmura. Sa lakas ng impact, napaatras ang lalaki at natumbas sa madamong bahagi ng kalsada. Hindi pinalampas ni Mia ang pagkakataon. Agaw buhay siyang sumakay sa ibabaw ng tiyan ni Luis upang tuluyan itong mapin down sa lupa. Sa kanyang pagupo sa ibabaw ng lalaki, nasagi ng kanyang siko ang gilid ng maskara nito. Sa isang mabilis na pitik, natanggal ang mamahaling maskara. Tuluyang nalantad ang mukha ng notorious mafia boss sa ilalim ng liwanag ng buwan. Natigilan si Mia. Napangangas siya. Muntik nang tumulo ang laway niya. Ang akala niyang mukhang halimaw o may malaking peklat ay nagtataglay pala ng isang napakagwapo at maamong muka. Matangos ang ilong, mahahaba ang pilik mata. May mga labi na tila ba'y ginuhit na isang sikat na pintor. Mukha itong Korean actor na napadpad lang sa maling industriya. Napatingin din si Luis sa mga mata ni Mia. Sa loob ng 5 segundo, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng gabi, napalitan ng tunog ng tibok ng kanilang mga puso. May kung anong kuryenteng dumaan sa pagitan nilang dalawa na nagpabura sa katotohanang magkaaway sila. Ang gwapo! Putya, pwede ba mag-apply na lang na asawa? Sa loob-loob ni Mia. Miss Shorty, tululaway mo. Mapang-asar na sambit ni Luis. Ngunit mabilis na nabasag ang mahiwagang sandali nang maalala ni Mia na kailangan niyang arestuhin ang lalaki. Biglang nagpupumiglas si Luis at buong lakas na binuhat ang kanyang balakang para maalis si Mia sa ibabaw niya. Dahil sa bigat ng kanilang pagtutunggali at sa madulas na damuhan, nawalan sila pareho ng balanse. Ang kanilang mga katawan ay magkayakap na nagpagulong-gulong sa gilid ng kalsada, diretso pababa sa madilim at matarik na bangin. Oh my God, ang dress ko! Sigaw ni Mia habang pabilis ng pabilis ang kanilang paggulong sa kawalan. Mahigpit na nakakapit sa leeg ng kanyang panibagong kaaway at posibleng huling makakasama sa buhay. Dahan-dahang dinilat ni Mia ang kanyang mata. Ang sumalubong sa kanya, hindi ang kisame ng kanyang inuupahang apartment, kundi mga luma at tila anay-anay ng nipa na may nakasabit pang pinatuyong bawang. Amoy ng kaping barako, lupa at amoy lalaki. Sandali siyang natigilan. May kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Nangiangat niya ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang mga mata, at halos lumuwa ang mga ito mula sa kinalalagyan. Isang hindi pamilyar na lalaki.
ang mahimbing na nakahiga sa ibabaw ng kanyang dibdib. Ang mukha nito ay sobrang lapit sa kanya, at ang braso nito ay protektado pang nakapulupot sa kanyang bewang, na tila ba isa siyang mamahaling unan. Oh my God! Magnanakaw! Rapist maniac! Wala sa sariling nagpanik ang kanyang muscle memory. Ginamit niya ang kanyang magkabilang siko para itulak ito palayo. Sabay tadyak ng kanyang kanang paa. Aray, ano ba? Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw kasabay ng malakas na kalabog sa sahig. Gumulong ang lalaki mula sa kawayang papag. Napahawak sa kanyang likod. Gusot-gusot ang buhok at nanlilisik ang mga mata habang tumitingin kay Mia. Sino ka ba? Kung dapat nagtatanong yan, sino ka? Ang ginagawa mo sa dibdib ko? Hysterical na sigaw ni Mia habang tinitignan ang suot na maluwag na duster na may disenyong bulaklak. Ang kanyang pulang dress na kulang sa tela, nakasampay na ngayon sa tabi ng bintana. Tila ba isang pira-pirasong basahan pagkatapos ng bagyo. Dahil sa tindi ng kanilang hiyawan, biglang bumukas ang pintong gawa sa plywood. Pumasok ang dalawang matanda. Isang lolo na may hawak pang sandok at isang lolo na nakasando at may nakasukbit na tuwalya sa leeg. Diyos ko! Marimar, kaya aga-aga ang ingay niyo naman mag-asawa. Rinig hanggang kabilang pampang ang boses ninyo. Sermon ng matandang babae habang umiiling-iling. Ako? Napaturo si Mia sa sariling ilong bago lumingon sa lalaking unti-unting tumatayo mula sa sahig habang nagpapagpag ng salawal. Asawa ko itong mukhalabanos na to? Mukha siyang multo na kulang sa sikat na araw. Hindi ko siya magiging asawa. Napatayo ng tuwid si Luis. Pinaninindigan ng kanyang tindig kahit pa nakasuot lang siya ng kupasing shorts at t-shirt na may tatak ng isang lokal na politiko. For your information, hindi ko rin type ang mga minions na gaya mo. Mukha kang keychain na pinilit lagyan ng duster. Asik ng binata, matalimang titig sa kanya. Ano sabi mo? Gusto mo ng sapak? Isang flying kick lang talsik ka pabalik sa kung saan ka nang galing. Umambas si Mia ng kamao. Handang-handa na makipagbuno kahit sumasakit ang kanyang buong katawan. Napatigil lang silang dalawa sa pag-aaway nang marinig ang mahinang bungis-ngisa ng dalawang matanda sa may pintuan. Ang matandang lalaki ay nakatakip pa ang kamay sa bibig habang ang matandang babae naman ay malapad ang ngiti. Mga kabataan talaga ngayon, ano? Ganyan din tayo, di ba, ng bagong kasal, Pedro? Di ba? Mapusok at maingay. Natatawang pangaasar ng lola. Huminga ng malalim si Mia at pilit pinakakalma ang kanyang nagwawalang puso. May mas malaking problema siya ngayon kesa sa lalaking mapang-asar na ito. Teka lang ho. Sino ho ba kayo? Sino ho ba ako? Bakit ho wala akong maalala? Isang malaking katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Mia kay Luis at doon niya napansin na maging ang lalaki na tigilan din. Bakas sa mukha nito ang labis na kalituhan. Tila ba sinusubukan din itong hanapin ang sariling pangalan sa kanyang utak, ngunit walang mahanap. Lumapit ang matandang lalaki at banayad na tinapik ang balikat ni Mia. Uminahon ka, iha. Mag-asawa kami. Tama. Ako si Mang Pedro at ang aking asawa naman ay si Auring. Natagpuan namin kayong walang malay sa may bangin. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito sa aming kubo. Pero bakit yung sinabi mag-asawa kami? Tanong ni Luis. Medyo huminahon ang boses, ngunit naroon pa rin ang otoridad. Humarap sa kanila si Mang Pedro at mahabang nagpaliwanag. Iha, abay, ikaw si Joy. Kasi nakita ko yan sa bordadong name tag doon sa pitaka mo nung nakuha sa putikan bagamat basa na, may pangalang Joy. At ikaw naman, iho. May tattoo kang letrang M dyan sa leeg mo. Kaya Miguel ang tinawag namin sa'yo. Hinawakan ni Mang Pedro ang kanyang baba na tila nagbabalik tanaw. Saka, magkayakap kayong dalawa nung matagpuan kayo sa ilalim ng bangin kahapon. Diyos ko, halos hindi ko kayo mapaglayo. Sobrang higpit ng yakap niyo sa isa't isa na tila ba kapag pinakawalan niyo ang bawat isa ay katapusan na ng mundo. Kaya masasabi namin mag-asawa kayo dahil sa tindi ng pagmamahalan niyo
Sa gitna ng trahedya. Napatulala si Mia. Biglang sumakit ang kanyang sintido. Isang matinding kirot na tila ba may pumupukpok na martilyo sa loob ng kanyang bungo. Napahawak siya sa kanyang ulo at napapikit. Sa kanyang kadiliman, may mabilis na imaheng lumitaw sa kanyang isipan. Isang marangyang ballroom, isang lalaking nakamaskara, at ang kanyang sarili na mapang-akit na nakaupo sa kandungan ng lalaking yon, habang pinadadaos-dos sa mga kuko sa leeg nito. Mabilis niyang dinilat ang kanyang mga mata habang namumula ang kanyang muka. Napatingin siya sa maskara na nakalagay sa ibabaw ng lumang mesa. Kamukhang kamukha nito ang itsura ng maskara ng suot ng lalaki sa kanyang alaala. Anong klaseng alaala yun? Ba't nakakando ako sa kanya? Ibig bang sabihin, totoo nga mag-asawa kami at ganito kami kalandi bago kami nahulog sa bangin? Ani niya sa sarili. Halos mag-collapse ang kanyang natitirang bait. Habang abala si Mia sa kanyang panloob na krisis, si Miguel ay nakatayo sa tabi, nakatingin sa dibdib ni Mia habang nakataas ang isang kilay. Isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi na sapat lang para marinig ng dalaga. Can't believe that I have a flat-chested wife. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ni Mia. Ang sakit ng ulo niya ay biglang napalitan ng purong apoy ng galit. Lumingon siya kay Luis. Ang kanyang mga matay tila pwedeng pumatay ng tao sa puntong yon. What did you just say to me, Miguel? Bulyaw ni Mia habang hinahabol ang lalaking mabilis na nagtago sa likod ni Mang Pedro. Sabi ko, magandang umaga, asawa ko. Pilosopo ang sagot ni Luis bagamat may konting ngiti na sumilay sa kanyang mga labi sa hindi maipaliwanag na rason. Kinaumagahan tila tanggap na ni Mia at Luis na wala pa ring bumabalik kahit isang pira-pirasong alaala sa kanilang mga utak. Dahil ayaw naman nila maging pabigat kina Mang Pedro at Aling Auring, napilitan silang panindigan ng papel bilang mag-asawang Joy at Miguel. Habang ang simoy ng umaga ay puno ng huni ng mga ibon, si Mia o Joy ay abala sa kusina. Suot ang kanyang paboritong bulaklaking duster, seryoso siyang naghihiwa ng sibuyas para sa ginisang sardinas. Umiiyak na siya hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa tindi ng tapang ng sibuyas. Pucha! Bakasin tigas mo! Napatigil si Mia sa paghihiwa. Nalaglag ang hawak niyang kutsilyo nang marinig ang isang mababa at tila naghihirap na halinghing na nagmumula sa direksyon ng kawayang banyo sa likod bahay. Napakunot ang kanyang noo. Anong ginagawa ng labanos na yun sa loob? Mukhang inaatake yata ng hika. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa banyo. Maingat na hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang pinto ng banyo na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan, may konting uwang. Doon siya sumilip. At doon literal na muntik nang lumuwa ang kanyang mga mata. Si Luis ay nakatayo sa tapat ng salamin. Nakayuko. Seryosong nakatitig sa isang maliit na litrato ng 2x2 ID picture ni Mia na nakuha sa kanyang basang pitaka kahapon. Ngunit hindi ang mukha niya nagpabitin ng hininga ni Mia, kundi ang katotohanang nakababa ang shorts ng lalaki at hawak-hawak nito ang kanyang malaking ahas. Literal na nagbistulang hinog na kamatis ang buong mukha ni Mia. Umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang katawan, patungo sa kanyang mga pisngi at tenga sa sobrang shock at kahihiyan. Habang pawisan at naghihirap si Luis, bigla itong napabuntong hininga at nagreklamo sa hangin. Hindi talaga ako makaraos sa pader na babaeng ito. Paano ko ba ito naging asawa? Ano ba nakain ko bago kami nahulog sa bangin at pinatulan ko ang flat screen na to?
Doon umusok ang dalawang tenga ni Mia. Ang kahihiyan niya ay mabilis na nilamon ng puro at nagbabagang galit. Pader? Flat screen? Tapos yung gamitin ang mukha ko para magparaos, lalait-laitin niya ang pagkababae ko? Dali-dali siyang bumalik ng kusina. Nilagpasan niya ang kutsilyo at hinanap ang mas nakakatakot na armas. Isang kalawangin ngunit napakatulis na gunting na ginagamit ni Mang Pedro sa paggupit ng lambat. Bitbit ang gunting na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Naglakad siya pabalik na parang isang kontrabida sa thriller movie. Buong lakas na sinipa ni Mia ang pinto ng banyo. Dahilan para kamuntikan ng matanggal ito sa bisagra. Putres! Namboboso! Sigaw ni Luis. Automatikong napatalon sa gulat. Mabilis niyang binitawan ng kanyang ahas at sabay na hinila patas ang kanyang shorts habang ang kanyang mukha ay nawalan din ng kulay. Napasandal siya sa dingding na kawayan na gawa sa pawid. Tinaas ni Mia ang hawak na gunting. Hinutok ang talim nito. Kailangan ko nang alisin yung ahas mo para hindi ka na makaraos kailanman, Miguel! Bulyaw ni Mia. Namumula ang mga mata sa galit habang dahan-dahang lumalapit. Napasandal si Luis sa sulok ng banyo. Protektadong nakaharang ang dalawa niyang kamay sa kanyang pundiyo. Kahit pa nagka-amnesia siya, alam ng instinct niya na seryoso ang babaeng nasa harap niya. Eka Joy, huminahon ka. Pakiusap ni Luis. Hilit ibinabalik ang kanyang baritonong boses kahit medyo pumiyok dahil sa kaba. Baka pwede naman natin pag-usapan to na maayos. Mag-asawa tayo, di ba? May conjugal rights ako. Matalim siyang tinignan ni Mia mula ulo hanggang paa. Nilait mo ang assets ko? Kaya tatanggalin ko rin yung pinagmamalaki mong asset para patas sa mundo. Sa kabila ng panganib at ng gunting na ilang pulgada na lang ang layo sa kanyang buhay, hindi pa rin napigilan ni Luis ang kanyang pagiging pilosopo. Tiningnan niya si Mia mula itaas hanggang baba bago nag-angat ng tingin na mukhang nagpapatay mali siya lang. May asset ka? San banda? Ba't parang kahit gamitan ko ng magnifying glass, likod at harap mo, magkamuka? Gago ka talaga? Mas lalo nag-apoy ang mukha ni Mia. At parang may invisible na usok na lumabas sa kanyang ilong. Tinaas niya ang gunting at sumugod pa itaas. Mang Pedro, ang asawa ko, nangangatay ng lalaki! Sigaw ni Luis habang mabilis na lumundag palabas ng banyo. Dumaan sa bintana. Bitbit ang kanyang shorts na hindi pa maayos ang pagkakasuot. Habang si Mia naman, humahabol sa likod niya na parang isang seryosong killer na nakadaster. Makalipas ang ilang oras mula noong matinding pagtatalo tungkol sa kung sino ang mas may magandang asset, nagkatipon muli ang lahat sa pagkainan para sa tanghalian. Subalit ang atmosfera sa loob ng maliit na kubo ay mas malamig pa sa aircon ng presinto. Si Luis ay nakaupo sa dulo ng kawayang upuan, namumutla at tila ba nakakita ng multo. Ang nakapagtataka, sa kabila ng tindi ng sikat ng araw at init ng tanghali sa Batangas, suot-suot niya ang isang makapal na heavy-duty winter jacket na pagmamay-ari ng anak ni Mang Pedro na nasa ibang bansa. At may nakatalas pa na makapal na kumot sa kanyang kandungan bilang karagdagang harang. Iho, hindi ka ba atakihin sa puso niyan? Init-init ng panahon pero parang balot na balot ka dyan. Nag-aalalang sambit ni Aling Auring habang naghahain ng kanin. Napatingin din siya kay Mia na nakaupo sa kabilang dulo. Isang pulgada lang ang layo ngunit napakadilim ng aura na bumabalot sa babae. Tila ba may invisible na sungay na lumalabas sa ulo nito habang mariing hinihiwa ang piraso ng tuyo na parang
leeg ng kaaway. Kailangan ko lang ho ng proteksyon, Aling Auring. Natatakot na sagot ni Luis habang mas lalong sinisiksik ang sarili sa sulok at hindi inaalis ang paningin sa tinidor na hawak ni Mia. Mahirap na. Baka biglang may mang chop-chop sa akin dito na walang pasabi. Napabaling naman ang tingin ng matanda sa babae. Ikaw naman, Iha. Ba't parang may nagbago sa itsura mo ngayon? Maingat na tanong ni Aling Auring. Saglit na napababa ang tingin ng matanda sa dibdib ni Mia kung kanina ay mistula itong patag na kalsada. Ngayon, bigla itong bumakat ng malaki. Bilugan. Tila ba nagkaroon ng biglaang milagro o growth spurt sa loob lang ng 2 oras? Inayos ni Mia ang kanyang pangupo. Tinaas ang kanyang baba na parang isang reyna. At buong pagmamalaking dinala ang kanyang bagong bentahe sa buhay. Para patunayan ko lang naman, Aling Auring, na mas maganda at mas malaki ang asset ko kesa sa pinagmamalaki ng iba dyan na akala mo kung sinong dambuhala kung makalait. May patama na sambit ni Mia sabay sulyap ng nakamamatay kay Luis. Nairita si Luis sa yabang ng babae. Kaya kahit pa nanganganib ang kanyang buhay, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang dila. Humalukip-kip siya sa loob ng makapal niyang jacket at umingos. Sus, peke naman. Kung makapagmalaki ka, akala mo totoo. Ani Luis na may kasamang mapang-asar ng ngisi. Naglagay ka lang naman ng 3 patong na padded bra ni Aling Auring. Sinalpakan mo pa yata ng medyas. Sino niloko mo? Nabasag ang hawak na baso ni Mia dahil sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Miguel, gusto mo ba talagang gawin kong totoong ahas yung alaga mo sa pamamagitan ng pagputol ko dyan? Ha? Ani Mia, habang pilit na tumatayo. Ngunit dahil sa bigat ng kanyang bagong asset na medyo nawalan siya ng balanse, muntik nang mauna ang dibdib niya sa pagkainan. Mang Pedro, sinasabi ko sa'yo ang asawa ko may sapi. Sigaw ni Luis, sabay tago sa likod ng tuwalya ni Mang Pedro na noon ay kapapasok lang ng pinto at walang kaalam-alam sa nagaganap na giyera ng mga bagong mag-asawa. Kinaumagahan, napagpasyahan na mag-asawang Joy at Miguel na lumuwas sa bayan para mamalengke. Medyo maayos na ang lagay ng dibdib ni Mia. Tinanggal niya na ang medyas ni Mang Pedro dahil bukod sa mainit baka raw matetano ang kanyang hinaharap. Habang naglalakad sa gitna ng mataong palengke, bitbit ang isang kulay berdeng sako na lalagyan ng gulay. Biglang nakaramdam si Mia ng kakaibang kilabot. Hindi ito dahil sa amoy ng bagoong, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatitig sa kanila. Mabilis na hinila ni Luis ang braso ni Mia. Mabilis silang pumasok sa isang madilim, makitid, at amoy tuyong pasilyo sa pagitan ng mga pwesto ng bigas. May sumusunod sa atin. Bulong ni Luis. Seryoso ang kanyang tinig habang sumisipol pa kunwari para magmukhang inosente. Ba't naman tayo sinusundan? Asik ni Mia habang pilit na inaayos ang kanyang duster. Wala naman tayong pera, lalo hindi naman tayo mukhang mayaman. Mukha nga tayong mga bakwit dahil sa suot natin, oh. Sumandal si Luis sa pader na semento. Bahagyang inayos ang kanyang buhok at nagpakawala ng isang pamatay ng ngisi. Aba, siguro nagagapuhan sa akin. Mahirap talaga kapag binihiyaan ka na mukhang pang Hollywood, kahit amnesia victim ka. Napaikot ang mga mata ni Mia hanggang sa sumakit ang kanyang talukap. Ay grabe, ang hangin naman dito. May bagyo ba? Tama na nga yung kayabangan mo, Miguel. Iligaw na natin sila kung sino man yung mga yan. Kailangan natin mag-act para hindi nila tayo makilala at tuluyan sila lumagpas. Mabilis na suhestyon ni Luis nang mapansin niya ang papalapit na mga yabag ng sapatos. Napakulot ang noo ni Mia. Anong act?
Like this. Bago pa man makasagot si Mia, nanlaki ang kanyang mata na maramdaman ng malalaking kamay ni Luis na humapit sa kanyang balakang. Sa isang swabing ngunit mapusok na galaw, hinila siya ng lalaki papalapit sa matigas nitong dibdib. Bago pa siya makasigaw ng, "Huwag dito," selyado na ng mga labi ni Luis ang kanyang bibig. Ang halik ay malalim, mainit, puno ng kakaibang kuryente na nagpapatalon sa natitirang cells ng kanyang utak. Upang itago ang kanilang mga muka sa mga dumaraan, bahagya pang ipinulupot ni Luis ang kanyang jacket sa ulo ni Mia habang patuloy silang nagtutukaan sa dilim na parang mga high school na nahuli sa likod ng gym. Sakto namang dumaan sa tapat ng pasilyo ang dalawang babaeng nakauniforme ng pulis, ngunit nakasibilyan, si Annalyn at Ruth, ang matatalik na kaibigan at kasamahan ni Mia sa presinto. Diyos mio, may virgin eyes! Oh my God, umaga-umaga! Dito pa talaga sa tabi ng sako ng bigas naglalawayan. Sarap kasuhan ng public scandal at alarming scandal. Ano ba yan? Pucha! Reklamo ni Annalyn habang nagpapaypay gamit ang sombrero. Tila diring-diri sa nakikitang magkasintahan na kulang na lang ay maging isang kaluluwa sa pader. Hayaan mo na sila, Annalyn. Diyan sila masaya eh. Kailangan na nating mahanap si Mia. Isang linggo na siyang missing mula nung engkwentro sa bangin. Baka ano na nangyari sa bruhang yon. Saway ni Ruth, sabay hila sa braso ng kasama. Habang naglalakad palayo ang mga pulis, mula naman sa kabilang direksyon ng pasilyo, sumulpot ang dalawang lalaking naka-leather jacket. Kahit tirik ang araw, sila Jasper at John, ang mga tauhan ng mafia ni Luis. Sana naman makita na natin si Boss Luis para maranasan na natin ang langit. Reklamo ni Jasper. Ang kanang kamay nito habang nagpupunas ng pawis sa noo gamit ang panyo. Tama. Matagal na akong di nakaka-escort kay Missy sa bahay dahil sa kakahanap sa kanya sa kung ano-anong bundok dito sa Batangas. Pag nahanap natin si Boss, hingi talaga ako ng malaking bonus. Sambit naman ni John na mukhang puyat na puyat. Tumingin si Jasper dito. Sus, baka i-bonus ka ni Boss sa ilalim ng lupa kapag narinig niya reklamo mo. Tara na nga, baka nandun sila sa may bilihan ng saging. Nang tuluyang mawala ang mga yabag ng dalawang grupo, mabilis at malakas na itinulak ni Mia si Luis palayo. Muntik pang matumba ang lalaki sa ibabaw ng timbangan ng bigas. Bastos! Ani Mia, habang mabilis na pinupunasan ang kanyang labi, gamit ang likod ng kanyang kamay. Bagamat ang totoo, nagwawala ang kanyang puso sa kilig at ang kanyang muka ay mas mapula pa sa pulang sili sa palengke. Nag-acting lang naman ah. O baka naman nagustuhan mo rin. Asawa ko. Mapang-asar na saad ni Luis habang hinahawakan ang sariling labi. Manahimik ka. Kung ayaw mong gawin kung una niya mukha mo sa simento. Banta ni Mia. Sabay talikod para itago ang kanyang ngiti na abot hanggang tenga. Pagod, pawisan, may kasamang matinding emosyonal na krisis ang dalawa. Nang makarating sila sa tapat ng kubo, halos itakbo ni Mia ang natitirang distansya mula sa daan, habang si Luis naman nakasunod lang sa kanya. Relax na naglalakad bitbit ang bayong at may nakasabit pa ring mapang-asar ng ngisi sa labi. Eksakto namang nasa tapat ng pinto si Aling Oring, kasalukuyang nagpapaypay gamit ang abaniko habang nagpapakain ng mga manok. Nang makita ang dalawa, napatigil ang matanda. Tiningnan niya si Mia mula ulo hanggang paa. Gulo-gulo ang buhok, namumula ang muka, pabalik-balik ang paghinga. Pagkatapos ay binalingan niya si Luis na may bakas pa ng pulang kolorete sa gilid ng labi nito. Diyos
Ko, ba't kaya naitsura niyong dalawa? Nagbembang ba kayo sa gitna ng palengke? Kaya aga-aga, mga kabataan talaga ngayon wala nang pinipiling lugar. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Tila ba gusto lang niyang maging isang pirasong kamote at magpatanim sa lupa sa sobrang kahihiyan. Alingaw ring, hindi po kami nagbembang, iba po yung nangyari. Depensa ni Mia, ngunit mas lalo lang siyang nabuko nang tignan ng matanda ang kanyang labi na medyo mamula-mula at namamaga pa na parang kinagat na isang mabalasik na insektong nagangalang Miguel. Anong hindi? Tignan mo nga yung labi mo, Joy. Parang pinapak na mubuyog. Ikaw naman, Miguel. Dahan-dahan lang. Gutom na gutom? Ay baka sa susunod, pati duster niyan ay mabusbos mo sa palengke. Kailangan lang pong protektahan ng teritoryo, Alingaw Ring. Sagot naman ni Luis. Pinalalim pa ang boses para magtunog macho habang nakatitig ng diretsyo sa nagangalit na mga mata ni Mia. Manahimik ka, Miguel. Maghiwa ka na lang ng gulay doon kung ayaw mong pati ikaw, gawin kong sahog sa tinola. Bulyaw ni Mia para itago ang pagwawala ng kanyang puso. Namumula siyang napaiwas ng tingin at padabog na pumasok sa kusina. Upang maibaling sa iba ang kanyang atensyon, marahas na hinawakan ni Mia ang kutsilyo at ang natitirang piraso ng sayote sa lamesang kawayan. Sa kanyang utak, ang sayote na kanyang hinihiwa, walang iba kundi ang gwapong mukha ng kanyang mayabang na asawa. Pader pala, flat screen pala, bastos na labanos yun? Hoy, dahan-dahan, baka pati lamesa maging pinong kahoy. Sitan ni Luis nakapapasok lang sa kusina para ilapag ang bayong. Dahil sa biglaang pagsulpot ng boses ng lalaki, nagulat si Mia. Nawala sa tiyempo ang kanyang kanang kamay. Aray! Nabitawan ni Mia ang kutsilyo. Isang maliit ngunit malalim na hiwa ang gumuhit sa kanyang hintuturo. Mabilis na umagos ang pulang dugo mula rito. Napatigil si Luis na walang pang-aasar na ekspresyon sa kanyang muka. Napalitan ito ng purong pag-aalala. Sa isang seryosong instinct na tila hindi pamilyar sa kanyang kasalukuyang pagkatao, mabilis niyang hinablot ang kamay ni Mia. Ingat-ingat naman po pag may time, Joy. Sermon ni Luis. Medyo galit ang tono ngunit bakas ang labis na takot para sa babae. Bago pa man makasagot si Mia para sabihing ayos lang siya, ginawa ni Luis ang isang bagay na nagpatigil sa ikot ng kanilang mundo. Bigla nitong idinikit ang nasabing daliri sa kanyang bibig at marahang sinipsip ang dumadaloy na dugo para mapigilan ang pag-agos nito. Napatitig si Mia sa lalaki. Ang mukha ni Luis ay napakalapit muli sa kanya. Seryosong-seryoso ang mga mata habang ginagawa yon. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang balat. Ang galit niya kanina ay mabilis na natunaw. Napalitan ng isang kakaibang kilig na gumapang mula sa kanyang daliri patungo sa kanyang buong sistema. Nang ilabas ni Luis ang daliri ni Mia mula sa bibig nito, tinignan niya ang babae ng diretso sa mga mata habang hawak pa rin na mahigpit ang kanyang kamay. Ayan, malinis na. Huwag mo na ulit sasaktan ang sarili mo. Dahil bilang asawa mo, nasasaktan din ako. Napanganga si Mia. Namumula ang buong mukha hanggang sa mga tenga niya. Putya. Amnesia ba talaga meron sa lalaking to? O professional na banatan? Asar na bulong niya sa sarili. Matapos ang madulas na tagpo sa kusina, kung saan sinalba ni Luis ang daliri ni Mia at kamuntikang isalba ni Mia ang kanyang puso. Mabilis na nag-aya si Mang Pedro. May magandang huli raw sa laot. Bit-bit ang mga lambat at ang kanyang natural na karisma. Sumama si Luis. Ang akala ni Mia makakahinga siya ng maluwag. Ngunit habang lumalalim ang gabi,
mas lalo siyang nagiging praning. Hating gabi, sa loob ng kubo, tanging huni ng kuliglig at ang marahas na pagtupi ni Mia ng mga labada ang maririnig. Kung magtupi siya ng sando ni Mang Pedro, parang nakikipagbuno sa MMA. Dadating din yun, iha. Abay, wag kang atat. Pabirong sambit ni Aling Auring habang nagngangat-ngat ng pinatuyong pusit sa tabi ng bintana. Hindi ko hinihintay ang labanos na yan, Aling Auring. Ani Mia. Sabay pabalagbag na hinagis ng isang pares ng medyas. Si Mang Pedro ho, yun ang hinihintay ko. Ba po kasi inatake ng rayuma sa gitna ng dagat. Wala namang rayuma si Pedro sa dagat. Sa katihan lang. Huwag masyadong defensive, Joy. Masyado kang halata. Kung ang labada ay may emosyon, kanina pa umiyak sa tindi ng pagpiga mo. Napatigil silang dalawa sa pag-uusap nang marinig ang mabibigat at tumahangos na yabag sa hagdang kawayan. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Mang Pedro. Pagod, hapo at buong lakas na inaalalayan ang duguan at walang malay na si Luis. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Parang lumiyab ang kanyang buong sistema sa tindi ng pagkataranta na hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas niya. Ngunit mabilis siyang sumugod at sinalo ang kalahating bigat ng katawan ng lalaki. Diyos ko, Pedro, ano nangyari? Ba't duguan ang bata? Natatakot na sambit ni Aling Auring habang naghahanda ng gasera. Mga karibal natin sa isdaan. Pilit nilang inagawa mga nahuli naming tulingan. Bay sabi ko, hayaan na para walang gulong, ngunit ang batang ito, ayaw magpatalo. Ang sabi niya, walang pwedeng umagaw ng ulam ng asawa ko. Kundi dahil sa kanya. Abay, wala tayong may ibibenta sa palengke bukas. Kaya lang, sinubukan ako saksakin ng mga gago. Abay, humarang si Miguel. Utang ko ang buhay ko sa binatang ito. Napakuyom ang kamao ni Mia at sa hindi maipaliwanag na dahilan. May mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng matinding lungkot at galit at tila ba gusto niyang manuntok ng pader. Patawad, iha. Malungkot na sambit ni Mang Pedro. Wala po kayong kasalanan, Mang Pedro. Mariing sambit ng babae. Pinunasan ng luha gamit ang likod ng kanyang kamay, habang ang boses ay nanginginig sa puot. Ang may kasalanan ho ay ang mga gahama na tao. Kung sino man sila, masunog sa ng mga tsinelas nila. O siya, dalhin natin sa higaan ng binata na yan para magamot. Nagmamadaling utos ni Aling Auring. Dahil sa nag-uumapaw na adrenaline, nagkaroon ng kakaibang glitch ang muscle memory ni Mia. Sa halip na hilingin ng tulong ni Mang Pedro, marahan ngunit swabe niyang binuhat si Luis pa bridal style. Agad siyang kumuha ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Maingat niyang hinugasan ang sugat ni Luis sa braso at tagiliran upang hindi ito mamaga, bago pinahiran ng ointment at tinalian ng bandage. Sana maging okay ka na, Labanos. Bulong ni Mia habang pinagmamasta na maputla, ngunit napakagwapong mukha ng binata kapag natutulog. Pagsapit ng kalalimang gabi, nagising si Mia sa mababang ungol. Pinagpapawisan ng malapot si Luis at namumula ang buong mukha nito. Marahan niyang idinampi ang kanyang palad sa leeg ng lalaki. Putsang init naman ito. Nilagnat ka nga. Nagpapanik na saad niya. Kumuha siya ng basang tuwalya at nagsimulang punasan ng binata. Mula sa namumula nitong muka, dahan-dahan pababa sa leeg. At dahil kailangang pababain ang temperatura ng katawan nito, marahan niyang binuksan ang botones ng t-shirt ng lalaki. Isang botones, 2, 3. Nanlaki ang kanyang mga mata. Literal na muntik nang tumulo ang laway niya.
sa ibabaw ng kumot. Kahit na puno ng kung ano-anong lumampeklat ang dibdib ni Luis, ang katawan nito tila ba pinagpala sa sangkatutak na pandesal. May perpektong 6 na piraso ng abs na tila bagong hango sa pugo ng panaderya. Hala, may agahan agad ako. Bulong ni Mia sa sarili habang malalim na lumunok. Wala itong mali siya. Huwag mo isiping chinachansingan kita. Pinapababa ko na lignat mo para sa ekonomiya. Aniya. Ngunit habang pinupunasan niya ang dibdib nito, napakunot ang kanyang noo. Napansin niya ang pamilyar na marka ng latigo sa balat ng lalaki. Bakit maraming marka ng latigo ang labanos na to? Saan niya nakuha to? Hindi kaya biglang nag-wild ang imahinasyon ni Mia. Sa kanyang utak lumitaw ang isang eksena sa isang madilim na silid. What are you doing, Miss Flat-Chested? Mariin at seryosong tanong ng isang nakaposas na si Luis habang nakatali sa isang upuan. I'm here to punish you for calling me like that. Puno ng pangaakit na sagot ng isang Mia na naka-leather outfit, sabay hampas ng marahas na latigo sa dibdib ng lalaki. Siyempre charot lang yon. Imagination niya lang. Napailing ng sunod-sunod si Mia para basagin ang kanyang sariling kabastusan. Wala sa sarili niyang pinaypayan ang kanyang mukha gamit ang basang tuwalya. Pucha, parang biglang uminit dito sa kubo. Kailangan ko na yata na aircon. Bumuntong hininga siya at pinagpatuloy ang pagpunas sa dibdib ng lalaki. Pilit na ipinikit ang mga mata para hindi matukso. O tukso, layuan mo ko. Mahina niyang kanta habang nagpupunas. Ngunit naibaba niya ang kanyang tingin patungo sa bandang bewang ng lalaki. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng manipis na garter ng gabi, may isang malaking umbok doon na tila ba ang kanyang misteryosong ahas ay nagising din at nagpapakita ng senyales ng buhay. Umirap si Mia ng todo at pinitik ang hangin. Abat kahit may sakit at naghihingalo? Yan pa rin ang nararamdaman at pinapairal ng ahas na to. Tulog ka na nga, Miguel? Padabog niyang binalik ang kumot hanggang sa liig ng lalaki, habang ang kanyang sariling puso ay parang sasabog na rin sa tindi ng kilig at katatawanan sa loob ng silid. Inaumagahan, ginising si Luis ng nakakasilaw na sinag ng araw na pumasok mula sa uwang ng bintanang kawayan. Masarap sana ang gising niya dahil magaan na ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang tangkaing iunat ang kanyang mga braso, naramdaman niyang tila may kakaiba. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang tingin sa katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mapatili na makitang hubad ang kanyang t-shirt. Balot na balot siya ng kumot na may disenyong Hello Kitty. At may amoy ng Johnson's baby powder na nakapulupot sa buong kama. Gising ka na pala? Isang malamig, walang emosyon, tila nang galing sa ilalim ng lupa na boses ang sumalubong sa kanya. Napalingon si Luis sa gilid. Nandoon si Mia, nakaupo sa kawayang upuan habang seryosong nagbabasa. Nakatingin ito sa lumang kalendaryo. Ang kanyang aura ay mas madilim pa sa pondo ng kawayang banyo. Anong ginawa mo sa akin? Ginahasa mo ako nung wala akong malay, no? Paratang ni Luis sabay higit ng kumot hanggang leeg. Pilit na nag-aasal berhen na tila ba ninakawan ng karangalan sa dilim. Sinasabi ko na nga ba, pinagnanasaan mo ang mga pandesal ko? Walang emosyon na tumayo si Mia. Umakbang siya palapit na parang isang seryosong kontrabida sa pelikula. Bago pa man makailag si Luis, mabilis na lumapit ang kamay ni Mia
at mahigpit na hinawakan ang kanyang panga. Pinako ang kanyang muka upang di makagalaw. Makinig ka sa akin, Labanos. Hinding-hindi ko pagnanasaan ang isang kriminal na kagaya mo. Kriminal? Bakit? Dahil ba ninakaw ko ang puso mo? Huwag mo ko madaan-daan sa mga banat mong bulok. Bulyaw ni Mia. Binitiwan ang panga nito, sabay turo sa dulo ng silid kung saan nakabukas ang isang lumang cabinet. Ipaliwanag mo sa akin bakit may bra ka ng babae sa loob ng cabinet mo? At ang mas malala, kasais ko pa? Kamukha pa ng brand ng paborito kong bra? Kung sa aking sabihin ninakaw mo yung bra ko habang natutulog ako, gago ka talaga? Napaatras si Luis sa dulo ng papag. Nakataas ang dalawang kamay na parang sumusuko sa pulis. Hindi ko yan ninakaw, Joy. Bumili ako yan sa palengke kahapon bago tayo dumaan sa bilihan ng tuyo. Regalo ko yan sa'yo. Push-up bra yan. May kasama pang padding sa loob para naman hindi halata na pader ka kapag nakaharap ka sa akin. Naaawa na kasi ako sa duster mo para nakasampay lang sa likod ng pinto. Wow ha? Talaga? Ako? Pader? Dumating na ang dulo ng pasensya ni Mia. Umusok na ang kanyang ilong. At sa isang mabilis na buwelo, sumakay siya sa ibabaw ng tiyan ni Luis. Ginamit niya ang kanyang timbang para mapindaw nito. Walang pasabing pinagsasapak niya ang balikat at dibdib ng lalaki gamit ang kanyang maliliit, ngunit mabibigat na kamao. Bastos pala? Kahit kailan? Grabe ka! Pinilhan mo pa ako ng bra para laitin ang asset ko? Hayop ka! Aray, teka! Mang Pedro, alingaw ring tulong! Ginugulpi ako ng pandak! Malakas na sigaw ni Luis habang sinusubukang saluhin ang mga suntok nito gamit ang kanyang mga braso. Sa posisyon nila, mas mukha silang nagre-wrestling sa ibabaw ng kawayang papag. Hindi nga ako pandak eh! Cute lang ang size ko, compact, travel-friendly! Pagtatanggol ni Mia sa kanyang height. Dahil sa tindi ng kanilang pagbubunuan, nagpagulong-gulong silang dalawa sa ibabaw ng kama. Kapwa tumama ang kanilang ulo ng napakalakas sa gilid ng matigas na kahoy ng cabinet, kaya sabay silang napadaing. Sa isang kurap ng mata, natigil ang kanilang pag-aaway. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isang matindi, nakakatulilig, tila kuryenteng pintig ang sabay na gumapang sa loob ng kanilang mga utak. Para silang sinaksakan ng isang saksakan ng kuryente. Biglang pumasok sa kanika nilang isipan ang samot-saring imahe na may kasamang tunog ng mga putok ng baril. Ang marangyang ball party, ang habulan gamit ang motorsiklo ng Food Panda at ang matinding katotohanan. Si Mia, isang tapat na pulis na may misyong hulihin siya. Si Luis ay ang notorious na mafia boss na kanyang target. Ang mga imaheng ito ang nagpabago sa lahat ng kanilang nalaman sa nakalipas na mga araw. Sa tindi ng puwersa ng bumalik na alaala. Sabay na halos lumuwa ang kanilang mga mata. Nawalan sila ng kapwa ng malay at magkayakap na bumagsak sa sahig. Iniwan ang kubo sa isang nakakabinging katahimikan. Naunang idinilat ni Luis Miguel Avellino ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala na ang kalituhan ng isang Miguel Avellino. Ang kanyang mga matay bumalik sa pagiging malamig, kalkulado at puno ng otoridad na siyang tunay na aura ng isang notorious mafia boss. Tiningnan niya si Mia na kasalukuyan pa ring walang malay sa sahig. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Pulis ka pala at ako ang target mo. Marahan siyang bumangon. Binuhat si Mia ng pa-bridal style sa kanyang bisig nang walang kahirap-hirap at naglakad palabas ng pinto. Iho! Abay, buti naman at magaling ka na. Diyos ko, saan pala kayo pupunta kay aga-aga at bitbit mo si Joy?
Nag-aalalang sa lubong ni Mang Pedro mula sa bakuran, habang may hawak na patuka ng manok. Walang emosyon na binalingan ni Luis ang matanda. Ang kanyang boses ay bumalik sa baritonong lamig na pwedeng magpapanis ng gatas. It's none of your business. Nilampasan niya ang matanda na napatulala na lamang sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang inalagaang si Miguel. Kusa siyang dinala ng kanyang paa patungo sa isang abandonadong gusali sa gilid ng highway sa Batangas. Isang tagong safe house sa pag-aari ng kanyang pamilya. Nagising si Mia sa isang nakakarinding tunog ng maingay na pinatutunog na kawali. Napabaliktad ang kanyang paningin at mabilis na iginala ang mga mata sa paligid. Hindi nipa, walang nakasabit na bawang, walang amoy ng tinolang manok. Ang paligid ay magulo, maalikabok at halatang isang abandonadong sementadong gusali. Sinubukan niyang iunat ang kanyang mga kamay ngunit bigo siya. Nakatali siya ng mahigpit sa isang lumang selyadong upuan gamit ang makapal na abaka na lubid. Gising na ang aking natutulog na keychain. Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa anino. Bumungad sa kanya si Luis. Wala na ang sombrero ni Mang Pedro at ang kupasing t-shirt. Suot nito ay isang mamahaling itim na long sleeve na bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. May hawak-hawak itong napakatulis na patalim na kanyang nilalaro sa kanyang mga daliri. You're really a great police officer, Miss Mia Joy De Leon. Tama nga ang chismis sa Maynila. Magaling ka manghuli ng kriminal. Ngunit pati ang puso ko'y nahuli mo nung nahulog tayo sa bangin. Kaya ngayon, hindi na kita pakakawalan. Mabilis na lumapit si Luis at mahigpit na hinawakan ng panga ni Mia. Pinilit itong magangat ng tingin sa kanya. Get off of me, you freak! This is illegal. I will sue you for abducting a police officer. Singhal ni Mia. Nalilisik ang mga mata habang pilit na nagpupumiglas sa lubid. Ang kanyang police instinct ay 100% ng gising. Kapag nakawala ako dito, isasaksa ko sa bagang mo yung push-up bra na binili mo! It's not a crime to abduct my own wife. Nakangising tugon ni Luis. Hindi pinansin ang banta ng dalaga habang marahang hinahaplos ang pisngi nito, gamit ang likod ng kanyang kamay. Don't you dare touch me! You disgust me! You criminal labanos! Isusumo kita kay Aling Auring, ibalik mo ako sa kubo! Napailing na lang si Luis. Para namang hindi ka natuwa kagabi. Habang hinahaplos at pinupunasan mo ang abs ko nung may lagnat ako. Ang sabi mo pa nga, hala, may agahan agad ako. At huwag natin kalimutan ang wild mong imagination tungkol sa latigo. What? Narinig niya ako kagabi? Kala ko ba tulog ang gagong to? Don't be assuming. Naawa lang ako sa'yo dahil mukha kang mamamatay na labanos. I would rather die to like you or to stay married to a terrible criminal like you. Mas pipiliin ko pa makulong kasama ang mga hold-upper kaysa makasama ang ahas mo. Napatigil si Luis sa paglalakad. Humarap siya kay Mia at binaba ang patalim. Lumuhod ng bahagya sa tapat na mukha ng babae. Ang kanyang mga matay biglang napuno ng isang mapusok, seryoso, at nakakatunaw na titig. Then, you can't escape me. Kahit sa kamatayan mo, Mia Joy. If you die, I will follow you to hell, just to be your husband again. Doon, wala namang Pedro na magrereklamo sa ingay natin. Napanganga si Mia sa tindi ng banat ng mafia boss na ito. Ang kanyang puso ay muling nagwala sa loob ng kanyang dibdib. Isit na kriminal to. Kidnapper na nga ang galing pa bumanat. Lord, paano ko ba to arestuhin kung ganito kagwapo ang lalaking to? Aniya sa isip. Buong maghapon, sinubukan ni Luis ang lahat upang makuha muli ang marupok na loob ni Mia. Ang notorious na mafia boss
na dating nag-uutos lang na pumatay ng tao, nagsuot ngayon ng isang kulay rosas na apron at nagluto sa kusina ng abandonadong gusali. Pinagluto ata ng espesyal na sinangag na may kasamang pagmamahal at konting tostadong bawang, Joy. Mia. Walang emosyon na tinignan ni Mia ang plato. Pagkatapos ay tumingin kay Luis. Miguel, Luis, kung balak mo ako lasunin, Sana! ginalingan mo naman mag-effort. Ba't mukhang uling na may konting kanin ang niluto mo? Tsaka hindi ako kakain ng luto ng isang kriminal na kidnapper na kinidnap ang sarili niyang asawa na hindi naman niya talaga asawa dahil peke ang kasal natin sa utak ni Mang Pedro. Sigaw na naman ang babae. Grabe ka naman sa uling. Itim lang yan. Tsaka may konting sarasa. Saka masarap naman ako ibig sabihin, yung niluto ko. Just shut up. Mas pipiliin ko pang kumain ng tuyong dahon kaysa tanggapin ang suhol mo. Get your face out of my sight! Pang-asar na labanos! Ngunit ang pag-iwas at ang pagbato na masasakit na salita, isang bagay na labis na pinagsisihan ni Mia pagsapit ng gabi. Kalaliman ng gabi, biglang nabasag ang katahimikan ng abandonadong gusali. Nabasag ang bintanang salamin na magkasabay na sumugod ang dalawang magkaibang puwersa. Ang mga tapat na kasamahan ni Mia sa kapulisan at ang mga armadong tauhan ni Luis sa mafia. Walang papasok! Teritoryo ito ni Avelino Mafia! Sigaw ni Jasper habang nagpapakawala ng mga bala mula sa submachine gun. Mga gago! Pulis kami! Ibalik niyo ang henyo naming keychain! Bulyaw naman ni Annalyn. Sa gitna ng tindi ng kaguluhan at palitan ng putok, mabilis na nakasingit si Ruth sa likod ng selyadong upuan kung nasan si Mia. Mia, Diyos ko, okay ka lang ba? Hindi ka ba niya binawasan ng height? Nag-aalalang sambit ni Ruth habang mabilis na inilalagay ang susi para alisin ang makapal na lubid at posa sa mga kamay ni Mia. Tumangulang si Mia, ngunit ang kanyang mga matay hindi nakatutok kay Ruth. Nakatitig siya kay Luis, nakasalukuyang, nakikipagsabayan sa bakbakan habang hawak ang kanyang dalawang gintong baril na mabalasik, maangas, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap sa kinaroroonan niya upang tiyaking ligtas siya. Nang tuluyang makalaya si Mia, akma siyang tatayo para kumuha ng armas upang tapusin na ang misyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isa sa mga bagong recruit na tauhan ni Luis na hindi nakakakilala sa mukha ni Mia ay nakakita sa kanya. Inasinta ng tauhan ng kanyang noo, handang-handa ng kumalabit ng bala ng baril. Mia, umilag ka! Sigaw ni Luis mula sa kabilang panig. Hindi na nagdalawang isip ang mafia boss. Sa halip na bumaril, ginamit niya ang sariling katawan bilang panangga. Buong lakas siyang tumalon pa itaas. Ginawa ang isang pamilyar na galaw. Sinalo ang bala na nakalaan para sa babae. Isang malakas ng putok ang bumasag sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Mia habang dahan-dahang bumabagsak ang malaking katawan ni Luis diretso sa kanyang bisig. Napaupo sila pareho sa maalikabok na sahig. Luis, gago ka ba? Ba't mo ginawa yun? Hysterical at puno ng takot na sigaw ni Mia habang mahigpit na niyayakap ang lalaki. Napasukan ng konting dugo si Luis. Sabi ko naman sa'yo, diba? Sabi ko sa'yo, huwag mong gagawin yun eh. My downfall is my enemy. And my enemy is my beautiful, flat-chested wife. Pakisabi na lang kay Mang Pedro, pakitago yung push-up bra. Huwag kang mamatay dyan sa duster ko. Gago ka talaga, Luis Miguel! Umiiyak na bulyaw ni Mia habang niyayanig ang lalaki na dahan-dahang pinipikit ang mga mata. 5 taon na ang mabilis lumipas mula noong gabing madugo sa abandonadong gusali. Tuluyan ang natapos ang misyon ni Mia J. De Leon. Ang notorious na mafia boss na si Luis Miguel Avelino,
Dineklarang dead on arrival nang isugod sa ospital. Sa unang ilang taon, halos mabaliw si Mia sa konsensya at multo ng nakaraan. Pati na rin sa multo ng mapang-asar na banat nito. Ngunit bilang isang matatag na pulis, natanggap niya na rin na bahagi lang yun ng kanyang misyon. Ngayong gabi, gaganapin ang kanyang pinakahihintay na promosyon at paggawad ng Loyalty Award sa Camp Crame. Congratulations, my love. You deserve all of this. Buong tamis na bati ni Alvin, ang kanyang masugid na manliligaw na isang tapat na abogado. May dala pa itong dambuhalang bouquet ng mga pulang rosas na halos malaki pa sa height ni Mia. Ngumiti lang ng tipid ang dalaga, pilit na inaayos ang kanyang tsaleko. Thank you, Alvin, pero pakiusap, huwag mo kong tawaging my love. Kasi, baka imbis na award na matanggap ko, ikaw naman makatanggap ka na isang suntok mula sa kamao ko. Gusto mo yon? Hanggang sa inanunsyo na sa mikropono ng bagong upong hepe ng pambansang pulisya na walang iba kundi si General Avellino, ang Loyalty Award para kay Mia Joy De Leon. Nagpalakpakan ng mga tao sa auditorium. Huminga ng malalim si Mia at taas noong umakyat sa entablado. Ngumiti siya sa harap ng kamera habang papalapit sa General. Seryosong isinabit ng General ang kumikinang na medalya ng katapatan sa kanya. Congratulations, Iya. You brought justice to the country. But don't worry. Someone will seek justice from you very soon. Ho? Anong justice, General? May bago po ba akong kaso? Ngumisilang ang general na tila ba may malaking sikretong tinatago at nakipagkamay lang sa kanya. Malalaman mo rin, Major. Basta handa mo lang ang pasensya mo. Tumango na lang si Mia kahit labis na nawiwirduhan sa huling salitang binitiwan nito. Matapos ang mahabang inaugurasyon, marahang naglakad si Mia patungo sa madilim at medyo liblib na parking lot ng kampo. Bitbit ang kanyang medalya. Nakaramdam siya ng kakaibang panginginig sa kanyang batok. Ang kanyang matalas na police instinct ay biglang nag-alarma. Sa pamamagitan ng refleksyon sa side mirror ng kanyang sasakyan, nakita niya ang isang matangkad na figura ng lalaki na dahan-dahang sumusunod sa kanya. Nakasuot ito ng mamahaling itim na maskara. Aba, sa loob pa talaga ng kampo ng pulis pumasok ang magdanakaw na to Aniya sa isip. Mabilis na yumuko si Mia. Umikot ang kanyang katawan at nagpakawala ng isang seryoso at malakas na low kick upang itumba ang estranghero. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang sapatos, swabe itong nailagan ng lalaki. Nagsimula ang isang mabilis at matinding bakbakan sa pagitan ng dalawa sa tabi ng kotse. Isang sapak mula kay Mia. Isang pamilyar na pag-ilag mula sa lalaki. Sa huling buwelo ni Mia, hinablot niya ang leeg ng lalaki upang ihagis ito gamit ang judo. Hanggang sa natanggal ang maskara. Nalantad sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente. Ang isang napakagwapo, matangos at labanos na muka na 5 taon niyang iniyakan sa kanyang panaginip. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Tuluyang nawalan ng lakas ang kanyang kamao. You're alive! It's been a while, Miss Shorty. Just like what I promised, no one can separate us. Even death can't handle my charisma. Buhay ka! Ikaw na kriminal ka! I need to arrest you right now! Sinubukan muli ni Mia na atakihin ito at ilabas ang kanyang posas. Ngunit sa isang mabilis at swabing galaw, hinapit lang ni Luis ang kanyang maliit na bewang, papalapit sa matigas nitong dibdib. I'm the one who needs to arrest you for stealing my heart 5 years ago and for still looking cute, even in that stiff uniform. Napatigil ang mahiwagang eksena nang may marinig silang isang malakas at pamilyar na tikhim mula sa likod ng isang SUV. Enough of those cheesy lines. It's gross. Parang gusto kong bawiin ang promosyon ng major dahil sa kornehan mo.
Nanlaki ang mga mata ni Mia at pabalik-balik ang tingin sa General at kay Luis. General? Anak niyo ang kriminal at notorious wanted na mafia boss na ito? Sad to say yes. Naligaw lang ng landas ang pasaway na ito. Nung gabing nabaril siya, pinalabas ko lang na dead on arrival upang maprotektahan siya mula sa kaaway niya sa mafia habang nagpapagaling. Pagkatapos noon, lihim siya nagbayad ng kanyang kasalanan sa batas sa loob ng 5 taon sa isang secure na pasilidad. At dahil sa kanyang mabuting pag-uugali, nabiyayaan siya ng parol. Ngayon lang mismong araw na to. Kaya nagpapasalamat ako sa Major. Pinatino mo ang pasaway na ito. Umirap ng todo-todo si Mia. Halos magkolaps ang kanyang utak sa tindi ng plot twist ng kanyang buhay. Wala akong pakialam, parolo hindi. Ayoko makita yung mukha ng labanos na yan. Alis! Akmang lalampasan ni Mia ang mag-ama upang sumakay sa kanyang kotse. Ngunit mabilis na humarang si Luis sa pinto. Pinaba ang kanyang tingin nang makabuluhan sa bandang dibdib ng uniforme. You can't leave me, Mia Joy. Until I can't get enough of your wall. 5 taon ako nakakulong. Pero ba't parang mas lalo naging flat screen yung asset mo ngayon? Nasaan na ang mga medyas ni Mang Pedro? Gago! Bastos! Luis Miguel, mapapatay talaga kita ngayong araw na to! Sigaw ni Mia habang hinahabol ng sapak ang tumatakbong mafia boss sa buong parking lot ng Camp Crame. Habang ang general naman ay tahimik na humihigop ng kanyang tsaas sa gilid. Tanggap na ang magiging magulong buhay ng kanyang pamilya. At dyan nagtatapos sa ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsuporta. Hanggang sa muli po, paalam!